yan, Panginoon. Hallelujah. At sa amin pong pag-aawitan po, Panginoon, nawa po ikaw po ay malugod sa buhay ng bawat isa sa amin. At bago po kami umawit po, Panginoon, ng papuri at pagsamba po, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi po ng kapatawaran at ng kalinisan sa banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Ano man po, Panginoon, yung bahid kasalanan na nagawa po namin, naisip po namin sa aming kapwa, higit sa iyo po, Panginoon, patawarin mo nga po kami, Panginoon. Hallelujah. At Lord, sa oras na ito po, Panginoon, hallelujah, Jesus. At tinataas din po namin, O God, ang iyong anak na siya pong maghahayag ng iyong banal na salita po, Panginoon. Hallelujah, pagpalain po ninyo, O God, ang kanya pong buhay po, Panginoon, at tanging salita mo lamang po, Panginoon, ang kanyang masabi po, Panginoon, at hindi po, O God, ang kanyang kahinaan. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus, at maging po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin po, Panginoon, na inuna ang iyong templo po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tinatanggap na po namin sa oras na ito po, Panginoon, lahat po, Panginoon, ng desire ng puso ng bawat isa sa amin po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Blessing upon blessing po, Panginoon, at victory upon victory po, Panginoon, ang ipagkakaloob mo, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin. At walang anumang gawat plano ng kaaway sa lugar na ito po, Panginoon, at maging sa buhay ng bawat isa sa amin, in Jesus' name. At Lord, hallelujah, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Lahat na magsabi ng Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming kalakasan. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang kalakasan, siyang aking sandigan. Laging maasahan. Maaasahan sa bawat sandali. Lagi kong Tawagan, laging tanghahawagan, akong binitawan, aking mararanasan. Panginoong Jesus, ang aming gabay, kapangyarihan mo'y magpakailanman siyang sandigan ko at kalakasan. Ako ay laging tagumpay, pangalan mo'y sasaysay. Yes, Lord! Ikaw ang kalakasan, siyang aking sandigan, laging Maaasahan, sa bawat sandali. Lagi kong tatawag, lagi kong tatawagan, laging tanghahawagan, ang akong binitawan, binitawan. aking mararanasan. Panginoong Jesus, Ang aking gabay, kapangyarihan mo, magpakailanman siyang sandigan ko at kalakasan. Ako ay laging tagumpay, Pangalan mo'y sasaysay. Panginoong Jesus, Ang aking gabay, kapangyarihan mo, magpakailanman siyang sandigan ko at kalakasan. Ako ay laging tagumpay, pangalan mo'y sasaysay. Pangalan mo'y sasaysay. Pangalan mo'y sasaysay. Hallelujah! Lahat po ng nananamig sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay po malakpak. dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, Kung ikaw ay totoo. ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, Tinutugon mo ako. ako'y walang takot. Ikaw ay kasama ko. Puso ko'y
Mahal mong pag-ibig, yakap mo walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang mali, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hindi mapapantayan. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Yes, Lord. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Yes, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, O God. We glorify your name, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Your name is power, O God. Hallelujah, Jesus. Your name is life. Your name, O God, is healing. Hallelujah, O God. I just want to speak the name of Jesus for every heart and every mind, yes, Lord. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Just wanna speak the name of Jesus, yes, Lord, over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. The name Jesus, yes, Lord God. Yes, Lord God. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Yes, Jesus. Hallelujah. Praise your name, O God. Oh, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, oh God. Thank you, Holy Spirit. Your name is the highest, oh God. Yes, Jesus. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands
if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the songs forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest. Your name, yes, Lord, is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Lord. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Yes, Lord. Your name, yes, Lord. Your name is the highest, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Your name is the greatest. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Yes, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Lord. Come on, church. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy. Yes, Lord, you are lifted high, O God. Holy, holy forever. Yes, Lord, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yes, Lord, for the last time. Angels cry, holy, yes, Lord, holy, you are lifted high, holy, yes, Lord God, you are holy forever, God. Hallelujah. To the King of Kings and to the Lord of Lords, ibigay po natin sa ating Diyos na buhay ang papurit pagsamba. Yes, Lord. Yes, you are holy, holy, O God. Hallelujah, O God. Yes, Lord. Nararapat lamang, Panginoon, na sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati, O God. Yes, Lord. Hear your people sing. Holy.
Lord. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Minsan pa natin palakpakan natin Diyos na buhay. Let us give the best clap offering para sa ating Lord na buhay. Hallelujah. Oh, hallelujah. Manatili po tayo nakatayo. And let us pray. Father God, salamat po sa araw na ito. Sa pag-aawitan pa lamang, alam ko, pinadala nyo na yung matatapat yung anghel dito sa aming templo na siya magbabantay, O Lord God, sa lahat ng gawa at plano ng kaaway. We cast it out in Jesus' name. And let the blood of Jesus right now covers sa lahat ng lugar na narito, O Lord God. Yung 4 na sulok, Father God, ang banal na dugo ni Kristo. Ang presensya nyo lamang, Father God, ang aming maranasan sa simula hanggang matapos. And of course, the Holy Spirit led us. Not only sa aming pakikinig, but to understand your message for today. Father God, maraming salamat po. We give you the highest praise, thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede po tayong umupo na. Good morning po sa inyong lahat. Hallelujah. Good morning po mga kapatid. Pastora. Okay. Bago po tayo mag-start, let us declare Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our Lord Jesus Christ is the anointed one. Amen po. J1 Culture, I am, you are anointed. I am a deliverer. We are a good follower. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Mga kapatid, ngayon pa lamang pagka binabanggit natin yung JA1 culture, at least praktisado na tayong lahat doon po. Lahat tayo ay pinagpala. Amen? We are all blessed. Mga katabi, sabihin nyo sa katabi nyo, blessed ka nga ba? Oh ha? Bakit nung dumaan yung birthday ko, parang hindi ko maramdaman ang blessing? Sabihin mo sa katabi mo, oy, parang ako na nagsabi noon po. Not that one. Pero, if we say you are blessed, mararamdaman yon ng kasama mo at nasa palibot mo. And that is very important for today about the blessing. Yung anointed, bonus na yan. Kasi yung anointed, makikita yung kaibahan mo. Alam niyo po yung topic natin for today, hindi po ito part na kailangan nating tingnan na nasa palibot natin. Tingnan natin at tunghan ang sarili natin. Ang tanong, are you truly growing? Lumalago ba talaga tayo? Tanong niyo sa sarili niyo, huwag sa katabi. Lumalago ba talaga ako? Amen. Glory to God kasi sometimes na-encounter natin yung mga pagkakataon sa sobrang tagal na natin. No po, mas maraming nasasanay tayong, kapatid, napapansin mo ba si kapatid? Nung dumating nung linggo, kulay blue ang kanyang kilay, ngayon kulay orange na. Ano na yan? Ang suot niya nung isang linggo, parang yung development, nasa kultura pa rin tayo nung panahon ng hapon. Amen? We are under the culture of Christ. Hindi na natin dapat pantanungin yon. Ang titingnan lagi natin ngayon, God, am I fit for today na pumunta sa inyo, magpuri sa inyo? Kasi hindi natin alam yon. Walang nakakaalam ng tunay na ipinagbabago natin, kundi yung sarili natin. Huwag nyo laging bibit-bitin na, alam mo, nung pumasok ako't nakakilala sa Panginoong Hesukristo, binago na ako ng binago. Teka muna, sino nagbago sa'yo? Ikaw sa sarili mo o binago ka ng Diyos? Di po ba? Napakahirap po yung sasabihin mong nabago na ako o binago ka na ng Diyos. Nalulula ako sa electric pan, dalawa-dalawa. Sorry po. Good morning din po sa aking mga mahal sa buhay na galing sa malayo.
na ngayon tayo ay pinagtagpo. Salamat po sa buhay nyo. Sa mga kapatiran natin na tagal ko nang di nakikita, ngayon nakita ko na kayo. Salamat po sa buhay nyo. At para may atraso pa ako sa isa dyan, pakilala nyo naman ako. Amen. At puntahan ako. Hallelujah. Alam niyo po, lagi nakatutok tayo, ito po yung naging problema ng church, ho. Kapulungin natin, kausapin natin tayong lahat para tayo nakikipag-usap sa sarili. Nagiging problema yan ng church, pastor, disciple, apostol, leadership ng buong church. Saan ba kayo nakadepende? Kasi ako minsan nangyayari sa atin, punta ako doon sa may harapan, ilan na yung attendance natin? Growing is not depend on the numbers. It depends on our life. Tandaan nyo yan, no? Ang paglago natin, kailangan makita sa ating pamumuhay. Amen po. Alam niyo po, paano natin malalaman na tayo ay lumalago? Sino po ditong nurse? Sino po ditong caretaker? Caregiver na sasabihin ko caregiver. Sino po ditong tatrabaho sa ospital? Hindi po ba? Malalaman nyo lang ang tunay na katayuan ng isang tao, hindi sa panlabas. Pag nakikita nyo, si Reb, si Pastor, healthy yan. Kasi tinitingnan nyo yung katawan kong pisikal, pero yung kalooban. The only thing that you're going to know more about me is to check my lab test. Ano po yung lab test natin? Magpa-blood test po tayo. Kasi doon natin makikita yung kalooban. Akala mo healthy no po. Yung pala naman, pagdating ng lab test, nagbubulak-lakan. Mataas ang cholesterol mo. Medyo mataas ang sugar mo. Mataas ang potassium mo. Yun yung inner part. Listen, not only in our physical, but spiritually, kailangan malaman natin yung kalooban natin. Sabi po sa Lamentation, ating pong Lamentation 3:40. Basahin po natin. Sige po, sabay-sabay po tayo. O, tinan niyo po yan, ho. Let us examine our ways. Sabi, siyasatin natin yung ating pamumuhay, uri ng pamumuhay, kung paano tayo nabubuhay. Test them. Ang dami ho niyan. Kasi tayo, nung tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito at nang tinanggap ang Panginoong Jesucristo, marami tayong iniwanan. Marami tayong binago na gusto ng Diyos, gento tayo at tutulungan tayo ng Panginoon. Amen. Ngayong mga iniwanan natin, sabi, you have to test all of them. Paano nga ba? Alam niyo po ang pinaka-battle o struggle ng isang Christian na ang tagal-tagal ng Christian, yung kanyang 10% na galing sa evil part na karakter, hindi mabago-bago. Say amen. Uy, ang galing, mga pinagbago yung iba, hindi makasagot, no? Yung karakter natin, yung problema natin. Bakit? Sa sobrang tagal mo nang dala-dala yung tinatago mo yung karakter mo, na parang nagkukunwari ka, dopya pacha, bait-bait na, pagkanta mo sa pulpit. Listen, hindi tayo naguhusgahan ngayon, no? Ako ito, pinapaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung i-share ko sa inyo on my life. Ito po yung katuruan at paalala sa ating lahat. Kasi sobrang tagal na nating isang Kristiyano. Hindi na 2 taon, 3 taon, 4 na taon. Bakit nga ba itong karakter na to napakahirap na po? Kasi talagang meron pa tayong porsyento ng kaaway na meron sa atin. Na dapat natin itong siya sa atin unti-unti. Nunoy-nuy natin. Ano ba yung kahinaan ko? Ano ba yung kalakasan ko? Saan ba ako po pwedeng gamitin? Paano ba ako magagamit ng Diyos? At paano ang Diyos kumikilo sa buhay natin? Doon tayo magtutok. Dito ko. Parang lumalakas ko pagka itong ginagawa ko. Bitawan mo yung mga bagay mong alam mong malalaglag ka. Alam mong hindi sa'yo. Huwag mo yun panghahawakan. Alam niyo po mga kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano, parang kanta, ay masayang tunay. Pero, kalakip nito lahat ng pagsubok sa buhay natin. Ang pagsubok na ito na siya magpapatibay sa pananampalataya natin. Kasi kung mawawala ang pananampalataya natin, unti-unti nang gumuguho yung pagtitiwala natin sa Diyos. Natitiwala tayo sa pangako ng Diyos sa atin. Kapag unti-unting nawawala yun, nakadepende ka na sa mundong ginagalawan mo. Napakarami no aayusin sa atin. Especially yung financial natin. Iisipin natin, pagdating ng katapusan, nakatutok na kagad tayo doon, pero hindi mo nakikita yung hinaharap na ibabagsak sa yung pagpapala ng Diyos. Hindi mo nakikita yon. Bakit?
wala na yung revelation sa isip natin. Wala na yung nabivision mo yung mangyayari sa'yo. Ano na lang nabivision natin ngayon? Nakadepende sa anong nakikita mo sa mundong to. Pero ang sabi ng Lord, lahat ng gagawin ko sa buhay mo, hindi mo pa nakikita ngayon, pero ito yung darating sa'yo. Amen? Magtiwala ka lang, maniwala ka lang, at lahat ng yon mapapapunta sa'yo. Isipin niyo po yun, sisiyasatin mo ikaw sa sarili mo. Kaya nga po sabi ng doktor sa atin, pag kinausap sa atin, teka muna, sister, eto gagawin mo ha, every morning, i-monitor mo yung blood mo. Kasi pag yung blood mo tumaas, lahat ng kaharap mo, lahat ng kausap mo, lahat ng ka-textmate mo, apektado. Totoo ba yun? Siyempre, pag nag-high blood ka, mainit ng ulo mo, di po ba? Tama ba yun? Totoo naman talaga eh. Pag na-high blood po tayo, apektado ang physical, even our spiritual. Di po ba? Sasabihin sa iyo ng yung doktor, kapatid, check mo lagi yung sugar mo. May monitoring. How much more sa spiritual life natin? Ganon din. Ikaw mismo mag-check. Meron naman tayong pan-check ng blood pressure, meron tayong pan-check ng sugar. Mataas ba glycemia mo, blood pressure mo, ikaw yon. Hindi ka pupunta pa sa parmatsiya kung meron ka naman. Sa spiritual life natin, you can test your spiritual life by your own. Ikaw lang, pagising mo pa lang sa umaga, paano kung hindi mo ma-check, hirap na hirap ka, laliman mo ang pananampalataya mo sa panalangin. Kasi gagabayan tayo ng Holy Spirit sa mga bagay na yan. Iniwan ng Holy Spirit sa atin para hindi tayo malugmok o mawala yung alignment natin kay God. Kaya sabi dito, isang bagay na dapat natin gawin, pag hindi mo kaya, go back and return to God. Balik ulit tayo kay God. Kung saan ka nagsimula, nasan ba yung eagerness mo, nasan ba yung talagang gustong-gusto mo that time na makaniig ang Panginoong Hesukristo o makaniig ang ating Diyos, bumalik ka doon. Yung pakiramdam mo na ganun yung mararamdaman mo. Amen po. Yun ang pinakamagandang part para maka-return tayo to God, manumbalik lahat yung nasa isip mo. Masyado nang ginagawa ng kaaway ngayon sa social media in this world. Kaya dapat tayo maging alert about sa spirit. Maging alert sa kasama, alert sa mga nakakasama, alert sa mga nakikita at sa kinaroroonan. Kasi ang espiritu po, napaka-importante sa atin yan. In every Christians, para mag-grow tayo, kailangan makita natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay. At ito'y ating pinamumuhay. Importante po yon. Meron po tayo ditong introduction from 1 Thessalonians 5:21 to 22. Atin pong basahin. Sabi po dito, but test everything that is said. Marinig mo man to, binasa mo man to, itest mo yung lahat ng yon. And then hold what is good. Itiyenin mo yon, panghawakan mo, and stay away from evil. 3 bagay dito ang binitawan ng Panginoong Jesucristo. If you want to test everything, you have to love God above all and seek His kingdom and righteousness, and shall be given unto you. All shall be given unto you. Test everything. Amen? Sinabi ng Panginoong Jesucristo yon. Hindi bawat narinig mo, okay na sa'yo. You have to test it. Walang purong ginto nang hindi dumaan sa apoy. Walang tunay na Kristiyano na hindi dinaan sa test at pagsubok ng Diyos. Lagi niyo yung tatandaan. In every trial, circumstances na pinadadaan sa atin ng Lord, yan yung magpapatibay, yan yung magpapalakas sa atin. At sa pagtibay at paglakas mo, yun ang puhunan mo. To stand firm. Dire-diretso ang lakad, di po ba? Kahit ka bombahin ng bombahin, tirahin ng tirahin, nakatayo ka pa rin. And hold on to what is good. Panghawakan mo yon. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, kapag ikaw ay nagkamero ng isang kaibigan, itiyenin mo to and give your life unto him or unto her or unto them. Ibigay mo. Sapagkat sinabi rin niyang, love your neighbors like what you love yourself. Kasi ganun mo iaali ang sarili mo. Ganun mo ibibigay. Amen po. Kaya yung mga kaibigan na may mga precious friends sa atin, itiyenin niyo po yan. Yung nakakatulong sa atin, nakakapagpalakas sa atin, panghawakan natin yung mga kaibigan natin yan.
and stay away. Careful. Kapag alam mong hindi nakakatulong at hindi nakakaragdag sa atin, off mo muna. Off mo yung cellphone mo, off mo muna yung time mo sa kanya kasi hindi nakakatulong to. Hindi po ba? Katulad ng sinabi ko noong nakaraan, may mga kaibigan tayo na nanatili sa atin, may kaibigan naman tayong inilalayo tayo. Pero wag yung sabihin na kalimutan, pabayaan. No, hindi talaga kayo match. Maglayo kayo pero magkaibigan pa rin kayo. Pero yung tinatawag nating mag-match kayo, mag-maintain kayo through the guidance of God and the Holy Spirit. Patibayin nyo yun. Kasi ang grupo, ang samahan, partner, matibay yan pagdating sa pananalangin pag tayo ay nasa pagsubok. Amen po. Yan po yung dapat natin gawin. Hindi natin gagawin yung mga mali kasama ng ibang ginagawa ng ating kapwa. Doon tayo manatili sa tama. Amen? Alalaki na po natin. Alam na natin ang tama, alam natin ang mali. Alam natin ang espiritu ng demonyo at espiritu ng Diyos. Kaya nga po pag tayo nasa church, laging sinasabi, mag-church ako. Gusto ko kasi talagang ma-refresh. Gusto ko mag-church. Teka ha, careful. Baka makuha mong charger, hindi espiritu ng Diyos. Yung nagpipreach pa lang si pastor, kwento na ng kwento dyan sa tabi mo, ikat mo. Huwag yan. Anong pinag-uusapan nyo? 10 taon na nakalipas yan, huwag nyo na pag-usapan, tayo muna mag-usap. Amen? Amen. Yun po yung importante sa atin. Mag-focus muna tayo ngayon dito. 50 minutes lang to. Pag naubos to, hindi na ho to maibabalik. Kaya importante, pulutin natin yung pupwede sa atin. Iwanan natin yung hindi sa atin. Narinig ko na yan. Okay, tabi mo yon. Additional yon sa buhay mo. Kasi inuulit lang ng Lord, kaya pinaririnig uli sa'yo. Bakit? Nalampasan mo kasi yan, pero hindi mo naranasan. One thing na dapat nyong intindihin sa naririnig nyo, sabi dito na po, unawain natin yung narinig natin, sinabi ko kanina. Kasi minsan, hindi mo to napagdadaanan, baka bukas, ikaw naman yung nasa sitwasyon na to, alam mo na kung paano paghawakan. Amen po. 3 bagay po sa buhay natin ang dapat nating unawain. Mahalin natin ang Diyos, ang Diyos ng higit sa lahat. Mahalin natin ang ating kapwa. Katulong natin yung partner. And the third one, alam mo yung evil spirit na para sa atin. Kailangan alam natin kung paano ma-discern ang spirit. Yung kasama natin. Pagka negative lahat yan ay keep out. Hindi tayo lalago para doon. Para sa ating illustration, mga kapatid, pag-usapan natin to kasi to sa real life natin as a Christian, ito yung nagiging problema sa ating lahat. Hindi sa akin, sa mga nakakakilala sa Panginoon at nananampalataya. In reality, there is a danger in Christian life. Dapat alam natin kung saan tayo tatayo, alam natin kung saan tayo lulugar, pipiliin natin kung ano yung karapat-dapat sa atin at dapat natin sundan. And that is the problem about spiritual stagnation. Ang spiritual stagnation, di mo yan nakikita sa church. Kasi lahat, aligaga. Merong nasa music team, practice ng practice. Merong mga dancers, tamburiners, practice ng practice. Ang ushering, pagluluto, paghahanda. Aligaga lahat sila. Leaders, members. Lahat yan aligaga sa gawain sa loob ng church. But yung stagnation, the inner part ng espiritu nila, walang growing. Amen? Are you listening? Walang growing. Pero yung struggle nila, nasa kanila lang. Kasi pupunta sila sa church, ay, okay, may practice kami. Ito, kanta ng kanta, tugtog ng tugtog, sayaw ng sayaw. Walang problema. Kasi nandoon yung tinatawag nating motion nila. Yung kanilang active performance sa loob ng church. Performance yun, no? But yung tinatawag nating intimate relationship to God, na nagkukumit ka kay Lord, nagsistruggle na pala to si kapatid, di pa natin alam. Alam niyo yung po ang pinakamahigpit na kalaban natin na pag-uusapan ngayong araw na to. Lahat tayo Christians. And the problem is not only for evangelizing, not only sharing the word of God, it is the problem inside and the inner part of a true believer. May problema na pala, di pa natin nakikita, di pa natin nararamdaman. Yung pala ako na yung problema, ikaw na pala yung problema, at tayo pala na yung problema sa sarili natin. Kasi sometimes, we experience yung parang, yung nandiyan ka naman sa church,
Uma-attend ka every Sunday. Prayer meeting. Saturday prayer meeting. Practice ng Saturday. Pero pag nagpe-pray ka, wala ka nararamdaman. Are you in? Nakakailang ikot ka. In the name of the Father, let the Holy Spirit. Wala man lang nanginginig sa katawan mo. Wala man lang kilabot na nararamdaman. Naunawaan niyo po ba ibig sabihin ko? If you are intercessory or warrior intercessor, dapat maramdaman mo during the prayer, mayroong bumabagsak, mayroong nararamdaman, may nagmamanifest. Amen? Alam niyo po, madami, ang magagaling magturo, magaling magsalita, ano po, isa lang talaga yung gusto kong ipinapanalangin kay Lord. Once I pray, I feel you. Yun lang. Wala na. Kasi hindi naman kailangan you explained well the preaching or the topic for today. Hindi doon titingnan ng Lord. Ang titingnan ng Lord, yung connection natin. Ano ba yung kagustuhan mo para maramdaman natin ang pagkilos ng Panginoon? And that is one problem in the true believer or Christian, yung spiritual stagnation. Amen po ba? Number 1, na problema po natin. Sabi dito, here are the usual problems encountered when stagnation happens. Spiritual complacency. Kailan mo naranasan ang kasiyahan, puspos ng banal na spirito sa buhay mo, being satisfied with fast encounters with God and failing to seek daily, yung wala na, yung araw-araw mong maramdaman ang puspos at pagkilos ng Espiritu sa buhay mo. Para nananahan ka na lang nung nung dinala ako sa church, ito yung naramdaman ko. And that was 2007. Bumagsak ka dyan. Yun yung ating panghahawakan na ang tagal-tagal na. Ang kailangan natin yung fresh in feeling of the Holy Spirit every time na tumatayo tayo, nananalangin tayo, nagsasalita tayo. Merong kilabot, merong pakiramdam, merong manifestations of the Holy Spirit sa atin. Amen? Kasi kung wala yun, wala din kwenta. Are you in? Walang kwenta talaga. Kahit papakinggan nyo ako ng pakinggan, laksan ko ang boses ko, ipagdiinan ko sa inyo. If the Holy Spirit hindi nag-connect, at hindi nasa inyo, walang makakaintindi, hindi maintindihan. But you understand this, the power of the Holy Spirit, the manifestation of the Holy Spirit is very important. Sapagkat yan yung nagkukonek sa atin. Yan ang kailangan nating intindihin. Every time, every day, devotion, prayer, we will feel or filled with the Holy Spirit. Amen? Nakakalungkot kasi, kapag sa church, praise and worship, parang wala man lang kalimbang, para lang nagkakampanyang ganyan. Nakakalungkot yung ganon. But if lahat ng believers nakapagniig sa connection kay God, mararamdaman mo, parang may hangin na lumampas. Lord, yung iba may pag-iyak pa, ang sarap ng pakiramdam. Parang kayong kulang uli naramdaman to. Sometimes, kailangan nating hangarin sa sarili natin na maramdaman muli ang pagkilos ng banal na spirito during praise and worship, during preaching ni Pastor, galing kay God. Hindi yung dadalwa pa lang, parang napakinggan ko na yan. Pero nakikita ko dito sa may kaliwa, 3 na nahikab. Dito na lang ako titingin sa kanan. Lagi ko ito sinasabi para at least magising tayo. Kasi itong 50 minutes natin, kainin natin to. Kasi yung Word of God na to, ipapakain natin to sa Holy Spirit natin. Kung hindi natin papakainin ng Holy Spirit, tutulog-tulog ka dyan. Mag-rapture, baka maiwanan ka. Amen? Sabi dito sa Revelation 3:15-16, I know your deeds. Basahin po natin. Neither hot or cold, I am about to spit you out of my mouth. Isusuka tayo ng Diyos kung ikaw ay maligamgam. Yun ang pinakamahirap sa ating mga mananampalataya. May oras na ang init-init mo. Alam mo yung parang active ka talaga, nandoon yung puspos na banal na spirito. May oras namang malamig. Gusto ni God yung pwedeng pamilian yun. Nag-stop ka, na mahinga ka, okay lang yan. Listen ha, okay lang mamahinga, okay lang yung pagod na pagod ka sa pagtatrabaho kay God. Pero yung ikaw ay nandyan, nakaupo ka, tapos paikot-ikot lang ang mata mo, na wala kang function about sa hinihingi ng Lord. Hindi ako nanghihingi, hinihingi ni Lord, na warm mo, isusuka ka
ni God. Alam niyo po yon. Itong storyang to, about dun sa Laodicean church before. Kung babasahin niyo Revelation 3, yung church na to, dumating sa punto, yung namumuno sa kanila, alam niyo po ba na dumating na, super blessed na yung church. Di na nila nakikita yung mag-pray sila kasi kailangan nila si God. Nawala na yon. Kumbaga, overflowing yung blessing sa church na yon. Wala silang pangangailangan, di na nila tinitingnan kasi bumabaha na. Doon nakalimutan nila na ang Diyos ang kumilos para sa kanila. Kaya doon sabi ng Lord, iluluwa o isusuka ko kayo sa ganyang pakiramdam nyo. Kasi pakiramdaman nyo din ang sarili nyo. Ho. Baka pwedeng Sunday lang, okay, punta tayo sa Sunday. Mamimit ko yung mga kaibigan mo, kakwentuhan mo, hindi ko nakita isang linggo. Parang gusto mo pang makita nung isang linggong yon, yung isang linggong hindi mo nakitang kumare mo na may dala ng hopya, may dalang chicharon. Pengi ako mamaya ha. Wala po nun dito. Joke lang po yun. Kaya lang, nakakalungkot sa harap ng Diyos, di po ba? Ikaw nga, nasa bahay ka. Alam mo kayo, mag-anak nyo nandito. Pero meron kayong isang kasama sa bahay na pinsan. Dumating yung mga pinsan mo galing sa malayo. Hindi pala ikaw yung dinalaw. Ang dinalaw yung nakikitira lang sa'yo. Anong pakaramdam mo? Di ba masakit sa pakaramdam yon? Si God gusto, kaya kayo pumunta dito kasi dadalawin natin si God. And hindi ko sinasabi to sa mga nakita ko ngayon kasi alam ko may mga churches kayong sarili. Ho. I love you very much kasi binigay niyo yung time na to. Ngayon lang ulit tayo nagkita for almost 10, 12, 15 years. No? Mare. Mare ko isa. Ganun talaga ginagawa ng Lord. Importante lahat tayo ginagamit ng Diyos kung saan tayo dinala. Ano po? At ang importante naman dito, ipinamumuhay natin ng Diyos at tayo'y blessed with God. Napakasarap ng pakaramdam. Ang masarap na makikita natin, patuloy pa rin tayong ginagamit at naglilingkod kay God. Yun po pinakamaganda. Sabi po sa Revelation na to, yun nga po, huwag tayong maging maligamgam lang sa Kanya. Number 2, repetition without revelation. Ito yung sinasabi ko sa mga mananampalataya. Kapag ang isang tao, ginagawa mo ng ginagawa yung mga bagay na hinihingi sa atin, as ng ating religion to become more religious. Attending the church, prayer, and giving. Tatlo ho yan. Ho. Yung tatlong yan, mapanganib yan. Attend ka ng attend sa church, pero wala ka namang revelation kay God. Walang narating sa isip, sa puso natin, and walang manifestation of the Holy Spirit without engaging with God intimately. Amen. Nakakalungkot po yung mga bagay na yon. Nagre-resulta ito ng dryness ng ating spiritual or stagnant ng inner life natin. Mauuhaw tayo. Hungkag ang ating pakiramdam. Isipin niyo po yon, mananalangin kayo paulit-ulit na pananalangin na para tayong tinuruan na lamang sa verse na sasabihin ko dito, kung anong panalangin na yon, na wala tayong connection. Hindi natin maabot kung ano yung hinihingi natin kay God at hindi rin maintindihan ni God sapagkat wala tayong intimate relation kay God. Ang magkoconnect sa atin, kapag hindi kumikilos ang Holy Spirit sa atin, walang connection kay Jesus at saka kay God. Do you believe on that? Hindi yung, okay, magpe-pray ako na mag-pray. Isipin mo muna kung ang Holy Spirit nagmumove sa'yo bago ka makarating doon kay Jesus at saka kay God. Lagi niyong tatandaan yan. At lagi niyong ipapaunawa sa sarili niyo, let the Holy Spirit lead you into prayer, guide and abide you in your spiritual life. Yun dapat po ang intindihin natin. Kasi kung mananalangin tayo na itsipuera niyo ang power ng Holy Spirit, mga kapatid, kahit pa 10 beses mong banggitin, hingin kay Jesus Christ lahat ng to without the Holy Spirit, hindi po mangyayari. Because yung Trinity is one God in 3 persons. May tatlo-tatlo silang function na magkakaiba pero isa po silang Diyos. Sabi dito sa Matthew 5:15, 8-9, those people honor me. Hindi kayo yun, ho? With their lips, but their hearts are far from me. Sipin niyo po, nakakalungkot. They worship me on vain. On vain ho yan, di si Ayon. On vain, their teaching are merely human rules. Alam nyo sa atin,
Baka sinusundan na lang natin kung ano yung sinabi ng pastor nyo, kung anong ginagawa nyo. Wala bang revelation ng Holy Spirit sa buhay natin para mag-lead sa atin? In every prayer, kailangan sundin natin kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit. Gawin natin to, di po ba? Siya nag-lead sa atin eh. Oh, walk step. Ikaw, gawin mo to. And that is the work of the Holy Spirit. Hindi yung sinabi ni pastor eh. Gagawin ko to, ito yung utos eh, ito yung binaba. Hindi. You have to pray first. Kasi kailangan kung ano mang galing sa pastor nyo, galing sa leader nyo, ipag-pray mo muna. Tingnan mo kung okay to. Huwag mo naman din lalabagin, bawal yon. Pero magtatanong ka lang, okay po ba? Baka siguro po, mag-pray po tayo, hingin natin baka may mas magandang revelation si God. Wala po yung pagtatalo, discussion sa ganung bagay. Kasi po may kanya-kanya tayong spiritual alignment and yung revelation ni God, magkakaiba. Kaya doon nalilito ang mga iba eh. Ano bang revelation ni Lord sa iyo sa verse na to? Huwag mong sabihin paliwanag niya ay pareho sa paliwanag mo. We have our own individual life. Pag iyong itinranslate ang verse na to, magkakameron kayo ng magkapareho ang point nyo pero in different explanation. Kasi nga po, parables yun ni Jesus Christ. Amen po. Yun po ang dapat nating unawain. At dapat tayo nakadepende kung ano yung sasabihin at nakabase sa sinasabi ng Holy Spirit sa atin. And sa Matthew 6:7-8, sinabi dito, kapag kayo ay nananalangin, basahin niyo po ito. Be heard because of their many words. Do not let be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Mananalangin ka pa lang, alam na ng Diyos ang laman ng puso mo. Amen. Huwag mong gayahin kung paano manalangin, si sister, si brother, si pastor, kung anong haba nila, gusto mo ganun ka din. Ay baka malito ka. Baka yung kaba mo, baguhin pa kung saan ka dalhin because na-align ka na ng kaaway sa kung ano yung mamumutawi sa iyong mga labi. Amen po. Maging masiyasat tayo sa pananalangin kung ano yung idudulog natin sa panalangin during or while we are praying. Napaka-importante po dito. Ang sabi ni Jesus Christ, baka kayo katulad ng mga pagan kung manalangin? Amen? Siguro yung nagsisigaw na mahaba kung ano man or hingi na lang ng hingi. Minsan sa buhay natin, kaya nga sinabi dito, what you need before you ask Him, Father knows. Alam na niya kung ano pa yung iyong hihilingin. Kaya pag nanalangin ka, tsapwera mo muna yung sarili mo. Hayaan mo muna yung mga nasa tabi mo. Yung nagpapapray sa iyo kung ano yung kailangan mo. Hindi, every time niya mapapray ka, Lord, alam niyo po, lumapit po ako sa inyo. Ang sakit ng balakang ko kanina pang umaga. Ikaw na naman, kahapon nga balakang mo pa rin. Ni wala ka pa nga pinagpe-pray ng iba, sakit na mga tuhod ko, problema ng anak ko, problema. Nandun ka na lang sa vicinity yon. Baka naman sadyang inialaw na ni Lord like Jacob, o gawin mo yan. Maligalig tong aking isang anak na ito, believer kong ito. Di po ba? Inaalaw ng Lord yung mga bagay kasi hindi ka makaalis dun sa isang sitwasyon na yon. Pananalangin pa lang po yun. Kaya pag nananalangin tayo, be aware. Kailangan makonect muna tayo sa Holy Spirit. Huwag tayo magmadali. Ipikit natin ang mata natin, tapos hayaan natin nuy-nuyin kung paano tayo magsasalubong ng Holy Spirit and the Holy Spirit will lead us unto prayer. Yun po yung pinakamaganda. Lahat ng lalabas sa bibig mo, hindi mo naman pinag-aralan, hindi mo naman sinaulo, hindi mo tiningnan. Yun ang gusto ng Holy Spirit na lumabas sa ating mga labi. Napaka-importante po nito sa atin bilang tayo ay mga believer. Kaya, hindi po sapat na lagi na lang pangangailangan natin ang hingi natin. The third one is prioritizing comfort over ministry. Ito po nakakatuwa. Kasi pagka tayo pumunta sa isang church, ito ipaalala sa ating lahat to, "Uy sister, kamusta ka na?" Mga bago lagi, sasalubungin natin. "Ano, sino nagsama sa iyo dito?" "Alam mo, kapatid, yung aking asawa ay may sakit." "Okay, nandun na tayo, may sakit." No po. Huwag ka sabi dito, tendency to treat church attendance para kang yung consumer activity. May iniaalok ka ba? Inaalok natin dito ang Panginoong Jesus ha. Pero yung rather than a commitment to serve other, ito yung tinatawag, pakilala muna natin ang Diyos.
Kasi hindi basta tayo nag-aalok ng produkto natin. Alamin muna natin kung ano yung produktong dala natin. Amen. Alam mo ba, si Jesus Christ, nakatunghay yan sa mga ganyang tao na nangangailangan? Hindi yan basta sasabihin natin, okay na to. Hindi. Kakailangang alamin muna niya yung dala-dala mo, bit-bit mo sa buhay mo. Hindi yung parang nag-aalok ka ng produktong kayang-kaya na kagad na po. Mag-testimony ka muna unti-unti sa buhay mo. Alam mo, nung nakilala ko ang Panginoong Jesucristo, ako po'y sugarol, ako po'y manginginom. Pero nung nakakilala ko at tinanggap ko siya, siya na mismo ang bumago sa akin. Hindi ko pinilit na baguhin ang sarili ko. Kasi pag pipilitin mong baguhin ang sarili mo, mahihirapan ka. Dugo na ang ilong mo, hindi pa nangyayari ito sa buhay mo. But if you accept Jesus Christ in your life and surrender everything, doon na magpo-flow na yung Holy Spirit. Doon na magkakamiron yung leading of the first lost love and spiritual fruitfulness. Yung pag-ibig na ibibigay sa atin na naramdam mo at the beginning at mamumunga ito ng mamumunga. Amen po. Yung bunga nito, ang dami. Napakadami ng bunga nito na kailangan magamit mo yon, ma-enjoy mo yung ibibigay sa atin sa bunga ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Lahat po tayo mga kapatid, tinuturuan at tuturuan pa ng Diyos. Okay lang naman po talaga mag-consolidate tayo sa church. Halika kapatid, doon tayo. Kausapin natin sa kwarto, bebebehin natin. Pero hindi po yung ganon lagi. Kailangan matuto din tayo. Sabi po sa James 4:17, So whoever, basahin po natin. Okay po. Sabi po dito sa atin sa James 4:17, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is a sin. Alam mo na kung ano yung tama mong gagawin pero hindi mo namang ginawa, kasalanan talaga to. Kaya pagka inuutos sa'yo, ganito yung gawin mo, sundin mo to. Doon ka palang magiging ka-align kay God. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen po. Hindi walang kabuluhan ang ginagawa mo sa Diyos. Makabuluhan lahat ng ginagawa mo sa Panginoon. Kaya lang ang gusto ng Lord, itama kung ano yung iginagawa mo. Minsan kasi, para yung faith without work is dead. Paano nga kung puro work na lang at walang faith? Wala din kwenta, di ba? You have to have faith before you do that work. Yung labor natin kay God. Combination yon. Hindi po pwedeng ginagawa mo lang to dahil makasunod ka lang. Hindi. Alam mo na gusto ng Lord sa pananampalataya mo. Naniniwala ka kasi. Nagtitiwala ka sa Diyos kaya ginagawa mo to. And that is your faith. Kaya merong work. Pero kapag yung work mo without faith, yun ang mahirap. Sumusunod ka to please people, not to please God and follow God. Magkaiba po yun. Baka nahihirapan tayo minsan sa sobrang na lang pagkakaibigan natin lahat sa loob ng church. Uy, lahat tayo magtipon-tipon, gawin natin lahat ng ganito para gawin natin to para sa Lord. Kaya pagka yung gusto lang natin, madali tayong mapagod. Madali tayong mahirapan. At baka hindi natin maituro yung tama na ipapagawa natin nang walang love. Nakakatakot, sa comfort zone ka na lang dadalahin kung ano yung gustong gawin, pero wala yung love to give para gawin mo yung mga bagay na to sa Panginoon. And of course, sa susunod natin, sabi dito, yung 4. Alam po ito ng mga Christians, so basahin niyo po ito, mga kapatid. Kung titingnan po natin yung reaping and showing consequences, alam mo yung aanihin mo kung ano yung tinanim mo. At kung ikay nagtanim nito, huwag kang mag-expect ng iba kasi yun yung itinanim mo. Di po ba? Walang tinanim na mangga, magbubunga ng papaya. At ang papaya as well, ganun din. Kaya lahat ng mabuting itatanim natin, mag-aani ng kabutihan. At lahat ng masama, mag-aani din tayo ng masama. Gumawa tayo ng mga bagay na alam nating pang-eternal. Parang bago po ba, di ba? Eternal. Kasi lahat tayo mamatay dito, ano po ba? Lahat tayo may papupuntahan. Pero bago tayo makarating doon sa eternal life natin, may requirements ang God dito sa lupa.
Hindi po pwedeng ang requirements natin puro sasabihin natin yung mga problema natin, yung sakripisyo natin. No, after death, in our eternal life, yung consequences nito, nandun pa lang yung sakripisyo, yung sacrifices natin. Kasi po, mas makikita natin yan, lalim ng yan, in the deliverance. The J1 Milan, or JA1, the Jesus Anointed One, na church po, ito po ay nagtatakal po kami ng inner healing deliverance. Sa inner healing deliverance po, ito po yung hindi kaya ng tao na gawin, pero kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Yung hirap kayong makalaya sa sitwasyon nyo, pero pinalalaya kayo ng Diyos. Amen po. Yung mga tao na merong 50% pa ng karga ng pagiging evil spirit, kinakaus out yan sa inner healing deliverance. At yung may mga karga pa rin about human curse. Pag human curse po kasi to, para to sa mga Christian na. Yung Christian ka na, pero nag-iisip ka pa ng hindi maganda sa kapwa mo. Yung Christian ka na, pero nakakapagbitiw ka pa rin ng hindi magandang salita sa kapwa mo. Diyan tuwan-tuwa ang kaaway para sakyan yan. At ganun din naman para tumalab sa Christian na because may entry point sa puso niya na natitira sa kanya. Kaya alam niyo, napaka-importante sa atin yung repentance and forgiveness na kalakip sa ating buhay. Every time nakakasala tayo, repent kagad. Merong tayo nagawa na hindi maganda, magpatawad. At merong hindi nakagawa sa ating maganda, magpatawad at hihingi din tayo ng tawad kahit na papano. Kahit papano. Kahit hindi tayo nagkasala. Amen po. Both side. Para mas malinis yung tinatawag natin puso't isipan natin. At ang pinakamaganda po sa ating mga Kristiyano, na ginamit na sa atin, ang ginagamit ng ating Panginoon, ang pagpapala, alam natin na ito ay yung ating itinanim sa kapwa natin. Sino po dito mga nag-aani na ng kanilang mga itinanim? Amen? Laksan nyo nga po. Opo. At ang pinakamaganda dito, hindi natin ginagawa yon to please people. Ito po yung to please God. Kasi itinuturo sa atin to kung paano maging bukas ang ating palad sa pagbibigay. At napaka-importante po sa ating lahat yon, mga kapatid. And the last one po sa ating illustrations, worldly distraction. Ito ang isa sa pinakamahirap sa tunay na Kristiyano at believers na hindi pa rin natin maiwas-iwasan, nakalakip pa rin tayo sa nangyayari sa mundong to. Amen? Government, community, society, family, friends, lahat yan sakop sa labas ng mundo ng mga believer na po pwedeng distraction sa buhay natin. Why? Because we give them also time na nawawala yung time natin na mag-focus sa Panginoon. Amen po? Distraction often appear good or necessary. Minsan, ay, mabuti naman to. Kailangan ko naman to. Saan to? Sa work mo, sa family mo, especially sa technology and gadgets. Amen? Alam nyo, kaya tayo nagkakameron ng illiterate biblical teaching. Let's say, ang dami nating gadgets ngayon. Ang daming application ngayon. Tuwing, ang ganda nitong verse na to. Ang ganda nitong sinabi ng ganito. Pulot tayo ng pulot, no? Pero di natin nabubuklat ang Biblia. Hanapin natin yung pinaka-root nito. Bakit ang ganda nito? Ang ganda ng word ni God ngayon na binigay sa atin. Pero nakita mo sa apps, nakita mo sa YouTube, nakita mo sa isang vlogger, pipick upin natin tapos i-share natin. Or ika-copy-paste natin tapos ilalagay natin sa profile natin. Pero hindi mo puntahan, bakit ganun yung sinabi? Anong ganda nito? Di po ba? Nawawala tayo doon because of our gadgets and social media. Nananakaw sa atin yung wisdom na ibibigay ni God at yung work ng Holy Spirit through social media and gadget. Nakakalungkot. Yung may mga bata dito, may mga anak, minsan hahayaan nila yung anak nila nakahiga dyan. Pag nagliligalig na abot lang ng cellphone, iPad, tuloy na ang laba. Tuloy na ang tawag sa mga kumare. Di po ba? Wala kasi yung mga bata, doon pa lang sa cellphone, doon pa lang sa iPad, solved na. Pati yung mga bata, pag nagalit, pati nanay, absuelto. Anong absuelto? Kahit anong gawin ng bata, hampasin, magwala. Alam niyo yun? Yung mag-tantrum ang mga bata just because of the gadgets.
become harmful po lahat ng mga bagay na yan when they dominate time. Yung time inagaw na sa atin, siya na yung nag-ahari sa atin. Bigyan na natin yung oras natin. Intended for spiritual devotion na wala na to. Mga kapatid, sa ating mga mananampalataya, napaka-importante na pahalagahan natin yung ating scripture. Noong unang panahon, no, hindi pa naman, in the New Testament, sa mga churches, pag sinabi mong, sige po, pakibuklat nga po ng Bible nyo ngayon sa Proverbs 3, 5-6. Sabi, wala akong dalang Bible, lahat hugutan ng cellphone, nakikinangan, ilawan. Wala kasing Bible, di po ba? Yan na yung generation ngayon. Yan na yung hawak natin. Ba't yung sinasabi yan? Ganun din naman ako eh. Hawak ko din talaga cellphone, right away. Magte-take down ng notes, lahat sa cellphone. Di po ba? Napaka-importante nito sa atin. Kaya lang po sa mga bata, ituro natin yung importansya ng Bible right now. Wala nang may Bible na mga bata ngayon. Is it correct? Di ba? Puro apps kayo. Lahat ng apps ang generation ngayon. Kaya talaga kung makikita nyo, pag tinanong mo, ang sasagot na sa'yo, AI. Di ba? Lahat na kumbaga na manipulate na talaga ng kultura natin, nung environment natin about AI. Kaya ngayon, di mo na alam, totoo ba yung narinig ko tungkol kay ganyan? About government, about, wala ka na mapaniwalaan kung sino nagsasabi ng totoo. Si God lang talaga. God reveals everything when you are praying. Lord, ano nang status ng aming bansa? Lord, ano na nga ba? Pero huwag kang makikipagtalo, ha? Huwag kang makikipagtalo na president ko si ganito, senator ko si ganito. Manahimik ka na lang. Sapagkat kahit sa loob ng church, natatrending yan. Sinong presidente mo? Sinong senator mo? Wala. Ang president natin si God. Siya mamumuno sa bansa natin. Ang yun importante. We have 3 important applications sa atin, mga kapatid, before we end up with this. Sabi dito sa application natin, basahin po natin to. Hallelujah. Ang bilis pala nun. Okay. Daily nourishment from God's Word. Ito yung araw-araw nating ipapakain. Yung nakakalusog, di po ba? Nakakataba. Ngayon, hindi na uso yan. Ang makikita ngayon, 16:8 na. 16 hours na hindi kumakain, 8 hours na yung water therapy fasting. Alam niyo kung bakit? Kung hindi ako nagpo-promote, magaling din pala talaga yon kasi lahat ng sakit natin ngayon, sa pagkain talaga nakukuha. Sumobra ka ng medyo maraming kain mo ng taba, maraming kain mo ng maalat, lahat na apektado ang internal organ natin, apektado tong physical natin. Pero subukan nyo lang sa morning uminom lang kayo ng, nagpo-promote si Rev, ng turmeric at saka ng merong lemon in the morning, hot water, and then eat na lang kayo ng isang beses sa maghapon, and then mag-snack na lang kayo ng fruits at ganyan, ang laki ng mababawas sa atin. Hindi lang timbang, yung sakit natin, mami-minimize yung taas ng ganito. Totoo po yun. Hindi po kasi natin makukuha na ngayon lahat ng healthy food sa pagkain na meron tayo. Kasi yung mga, sino mahilig dito sa mga shake and rattle and roll. Yung mga milk tea, mga kapatid, napakataas ng sugar niya. Sino mahilig dito sa Coca-Cola? Ayan, kayo. Tigilan nyo na yung mga soda-soda kasi magbibigay sa atin ng sakit talaga yan. Mag-water therapy po tayo. Mag-vegetable tayo ng fasting natin katulad ng ginawa ni Daniel. Napakaganda po niyan. Kaya natutuwa ako sa iba nga nating mga nanay dyan, mga 50s na pataas na kakain dyan. Hindi ako nagra-rice. Pasosyal pa. Hindi ako nagra-rice. Pero vegetable lang ako. Sabi ko, siya, pareho tayo. Mag-vegetable lang tayo. Kaya lang sabi ko, ang ulam, binagoongan. Without rice, sakit. Ang hirap ng ulam without rice. Di po ba? Isipin niyo po, sabi sa 1 Peter 2:2, like newborn babies crave pure spiritual milk so that you may grow up in salvation. Yun talaga makakapagligtas sa kanila, mga bata. Kung walang gatas na ganito, sa atin ganun din spiritually.
Hanapin natin yung talaga makakapagpalakas sa atin, matutulungan natin yung Espiritu na maging alegra tayong lahat sa paglilingkod sa Panginoon. And even Dave or King David or David says, "Your word is my lamp to my feet and the light of my path." Yun po yung talaga mag-a-align sa atin, mga kapatid. Yun ang mag-guide sa atin. Sapagkat every time na tayo nanghihina, every time na parang tayo ay humahakbang sa maling daan, hanapin mo lang yung scripture. Magbasa lang po tayo. And that is the one. Siguraduhin natin yung kakainin natin, yung daily nourishment natin, yung God's Word. Ngayon, pag edad na nga natin, sabi ko sa inyo, hanapin na yun natin yung tamang kakainin natin sa ating physical and spiritual natin. Yung active dependence on the Holy Spirit. Ito yung pinaka-importante. Hindi na sa yung lakas, hindi sa yung kaalaman o karunungan, subalit tayo ay nakadepende kung anong gagawin at gagawin ng Holy Spirit sa buhay natin. Sa 2 Corinthians 3:18, "And we all," may kasunod po yan, "are being transformed into the same image from one degree of glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit." Yung Espiritu ng Diyos na nasa iyo, yung pinatutungkol ngayon, no? Yung degree nito, kaya di ba sabi nga sa Genesis, we are created by God on His image. Yung 1 degree na to glory sa buhay natin, just because of the Holy Spirit. Do you believe in that? Yung Holy Spirit na nasa iyo. Kaya ang gusto ng Diyos, maging banal tayo sapagkat siya'y banal. At ang Holy Spirit ang magpapabanal at magpapabanal sa atin. Sapagkat mismo ang Holy Spirit na siya yung kikilos sa atin. Siya na yung mangunguna sa atin kasi nasa atin ang Holy Spirit. Kaya meron na tayong, kaya na natin ang kontrolin lahat ng anuman na ginagawa ng kaaway sa atin. And that is self-control. Nandun na yung gentleness natin, yung faithfulness natin, goodness, kindness, patience, napaka-importante. Ang tagal mo ng Christian, hindi ka pa rin mahaba ang pasensya. Mainitin pa rin ang ulo mo, magagalitin ka pa rin. Lagi kang kasama sa pananalangin. Mananalangin ka na nga pero magagalitin ka pa rin. Wala na yung patient. Pero yung love, importante to. Pag nakikita na yung love sa'yo, lahat ng kaharap mo, mabubura lahat ng kasalanang ginawa sa iyo because of love of God. And that is the fruit of the Holy Spirit. Di ka na nagtatanim ng record of wrong, di mo na nililista kung ano yung pagkakamali. Bagkos, pag nagkamali, okay, I forgive you, stop. Tapos na yon, okay na yon. Yun ang pinaka-importante sa atin. At ang kapayapaan, yun ang magdudulot sa ating kaisipan at sa puso natin because of the fruit of the Holy Spirit. Sa isang Kristiyano at mananampalataya sa atin lahat, ang may kapayapaan ng puso't isipan, yun ang pinakamagandang estado ng buhay ng isang mananampalataya. Parang pagtingin mo sa kanan, payapa, kaliwa, payapa. Pagtingin mo sa langit, pumayapa. O, di tapos na ang buhay ng Kristiyano. Di po ba? Amen na. Amen na. Because ganon si Enoch. Si Enoch kasi, 300 years na kasama ang Diyos, di po ba? Pag ang Diyos nasa kanan mo, nabubuhay ka, payapa sa kanan, payapa sa kaliwa. Nung pumayapa, nasa kanyang kapayapaan. Kasi, diretso sa langit. Walang patay-patay parang si Elijah nung ni-rapture. And the last natin, mga kapatid, the practical service and good works. Napaka-importante yan sa ating mga mananampalataya. Huwag niyong i-neglect lahat ng igip sa inyo ni God. Manganganta ka, mananayaw ka, preacher ka, ikaw ay exhorter, prayerful ka. Gamitin mong lahat yan para sa templo ng Diyos. Iyon ang binigay sa iyo ng Diyos. For we are God's handiwork. Kailangan mapakinabangan tayo sapagkat tayong lahat nilikha ng Diyos para pakinabangan niya. Siya yung magpapatuloy ng mission natin dito sa mundong ginagalawan natin. Lagi niyong tatandaan, without us, nagagamitin ng Diyos. Paano ma-spread out ang word niya, yung kanyang kapangyarihan? Hindi po mangyayari yon. Kaya tayo, continuous pa rin yung ating evangelism, yung ating sharing the word of God, kasi may generation pa na susunod sa atin. At sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, lahat ng binigay sa atin na gift ni God, return into good works, which
God preferred in advance. Kasi alam niyo po yung ginagawa natin sa church na to, manganganta tayo, worshiper tayo. Pag namatay lahat tayo dito, worshiper na lang tayong lahat sa langit. Amen po? Amen. Tayo po tumayo. Salamat po. Sabi po sa atin dito sa ating conclusion, mga kapatid, the godly and righteous are not immune to falling, but they will find the strength to recover, while the wicked are destroyed by the calamity. Lahat tayong mga mananampalataya, ilang mang beses tayong dumapa, tayo'y babangon at lakas, at bibigay sa atin ng lakas para tayo makarecover. Pero ang mga tao na masasama, ito ay parang bagyong dumating sa buhay nila na kanilang ikawawasak. Hallelujah. Tayo'y manalangin sa oras na to. Hayaan natin na mismo ang Holy Spirit sa atin ang siyang manguna sa ating kalagitnaan. Mga kapatid, di man tayo lagi nagkakasama-sama linggo-linggo, pero ngayon, magkakaisa tayo sa iisang Diyos. Hayaan mo na ang puso mo ngayon mabuksan. Ituon natin to sa Panginoon. Sapagkat sa paniniwala mo at pananampalataya mo, ngayon kikilos ang banal na Espiritu sa buhay mo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Holy Spirit. I believe that God is here. That God is here. The presence of the Lord is here right now. Father God, salamat. At tinipon mo kami lahat sa aming kalagitnaan. Salamat sa mensahe mo sa araw na ito. Ito'y pagpapaalala sa amin kung paano kami lumakad ng isang tunay na may progreso ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Ikaw na aming Diyos na pinananampalatayanan, pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan. Pinagkakaloob po namin sa inyong aming buhay sa oras na ito. Ano man yung kahinaan namin, ano man yung aming pagkukulang, kayo lang nakakaalam. Walang iba. At sa oras ding ito, O Lord God, sa laman ng puso ng mga anak mong ito, kayo lang talaga nakakabasa nito. Alam mo yung kanilang gustong hilingin sa panalangin sa oras na ito. Kita mo po ito, Father God. Tungkol man to sa kanilang pamilya, sa kanilang anak, kapatid, kapatiran, sa church, sa pastor, sa leaders. Lord God, alam mo to. Yung remedyo nito, ngayon, idinideklara ko sa pag-unat ng kamay mo, ano man ang problema ng mga anak mo ngayon, sa nabanggit kong yun, you will restore the revival sa puso't isipan nila. At yung revival na yun, ngayon ding oras na to, mararamdaman nila yung kapayapaan. Makakapag-release sila, O Lord God, ng pagpapatawad. At i-restore mo sa kanila yung pag-ibig na galing sa inyo. At itong pag-ibig na to, ang siyang bubura lahat ng bahid sa puso nila. Hallelujah. Father God, maraming salamat po. Kayo mismo, O Lord God, ang nagtuturo sa amin ng magagandang bagay. Even sa kahinaan namin, O Lord. But the Holy Spirit always lead us, O Lord, upang makalakad kami kung saan mo kami dinadala. Ikaw na aming Ama na makapangyarihan. Sa oras ding ito, O Lord God, sa lahat ng mga anak mo na merong karamdaman, dinideklara ko sa oras na ito, sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na dugo ni Kristo, O Lord God, by your wounds and strife, you are healed. Ano man, O Lord God, ang mga bagay na nakakahadlang pa para ma-receive nila ang kagalingan,
Hayaan niyo po na iunat niyo ang inyong makapangyarihang kamay. Ipatong niyo ito sa parte ng katawan nila na mayroong pain, karamdaman, internal, external. Lord, yung blood ni Jesus right now magmamanifest doon sa parte ng katawan nila na may karamdaman. At sa kanilang paniniwala at pananampalataya, O Lord God, yung kagalingan, marireceive nila in the name of Jesus. In the name of Jesus, O Lord. Salamat, Father God. Salamat sa kagalingan na pinagkaloob niyo po mula sa mga anak mo na nag-testify na sila'y nakalampas na sa chemo, sa cancer-free. Thank you, Lord, sa buhay nila. Dahil sa inyo, O Lord God, dahil sa kanilang pananampalataya, pinagkaloob mo sa kanila yung kagalingan. And we declare also, O Lord God, in this temple, na yung love na siyang meron kami ngayon, hayaan niyo po yung patuloy, araw-araw niyo na punuin para di kami mapagod, para patuloy pa rin namin itong gamitin sa aming kapwa. Alam namin na kami daluyan. Gamitin niyo yung buhay namin. Ano man ang gusto niyo, ipinagagamit namin sa inyo ang aming buhay. Salamat sa salita mo, salamat sa katuruan sa araw na ito. Nawa po, O Lord God, sa paglabas namin dito, magamit namin ito hindi lamang sa pamilya namin, sa aming mga kaibigan at lahat ng mga tao sa palibot namin. Maraming salamat po, O Lord God, sa lahat ng mga anak mo na nanalangin, nag-declare, or their declaration and prayer sealed by the holy blood of Jesus. And we give you the highest praise, thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Dadako po tayo sa ating komunyon. Maraming salamat po. Itas po natin ating mga kamay. Mga kapatid, itong gawain ito ng komunyon, gagawin natin to bilang pag-alala kung anong ginawa ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. At ito yung kaganapan ng tunay na kapangyarihan ng banal na dugo at katawan ni Kristo. Once we partake the communion, the bread and the juice, i-declare natin kung anong meron sa katawan natin. Iaayos ng Panginoon. Paniwalaan nyo yon at panampalatayanan nyo and it will happen. Father God, maraming salamat sa elementong ito. Basbasan nyo ito at pakalinisin ang banal na dugo ni Kristo. At ang lahat ng ito, once we partake, O Lord God, nandoon yung real power, O Lord God, para lahat ng mga anak mo na may kailangan sa oras na ito, nag-partake nito, marireceive nila yung kagalingan at yung kanilang kailangan. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo ito, and we give you the highest praise, thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Wala pong requirements si God dito. Once you accept Jesus Christ, pwede po kayong mag-partake ng komunyon. Sabay-sabay po natin tong gagawin.
Sige po, taas po natin ating tinapay. At dumampot siya ng tinapay matapos magpasalamat sa Diyos. Kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. At sinabi niyang, ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Salamat sa kanyang katawan at patuloy tayong nabubuhay. Let us partake. Gayon din naman, dumampot siya ng saro pagkatapos ng maghapunan. At sinabi niyang sarong ito na bagong tipan na aking dugo ay mabubuhos dahil sa inyo. Salamat sa kanyang dugo tayo naligtas. Let us partake. Dadako po tayo sa pagbibigay. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi ako nakapag... Hallelujah! Narito tayo ngayon sa gawain sa pagbibigay sa Panginoon. Balik pasasalamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan at pagmamahal niya sa atin. Kaya panghawakan natin ang ating ibibigay na nagmumula sa ating puso, na kung saan ang Diyos lamang ang nakakabatid nito. Amen? Hawakan natin at ating ipapanalangin. At hallelujah, Lord God, sa oras na ito, Lord God, ito ang gawain ito, O Diyos, na kami magbalik loob sa iyo ng pagmamahal namin sa iyo, O Lord God. Ang bawat ibibigay namin, Lord, na nagmumula sa iyo, aming mga puso, O Lord God, ay ito, O Diyos, ay masamyong handog para sa iyong gawain na ito, na magamit lamang sa ikalalawak ng iyong templo, O Lord God. Pakabasbasan mo po, O Diyos, ang lahat na itong malikom na ito, O Diyos, para sa kapurihan mo lamang, O Lord God, at para sa ikagaganda ng iyong gawain, O Lord Jesus. Salamat po, Lord God, at bless, gabayan po niyo, Panginoon, ang aming mga kapatid sa panampalataya sa oras na ito, Lord God, na kung saan ang blessing na ito, Lord God, ay ibabalik mo ng siksik, liglig na umaapaw, na walang sukat pagkalagyan sa buhay ng bawat isa sa amin. We declared in the mighty name of our Lord Jesus. Salamat po, Lord God, at ang lahat na ito ay sa inyo yung binabalik ang mataas na papuri, parangal, pagluwalhati, pagsambat. Salamat sa inong walang hanggan. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat po magsabi, Amen and Amen. Sige po, tayo po'y tumayo. Tuon po natin ating kamay, ating pagpasalamatan ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin, patuloy na nagpapala sa atin, sapagkat ang isang pagpapala ng Diyos na ipinagkakalob sa atin, kaya tayo nagiging parte sa gawain ito. Lord God, ibalik mo ang pagpapala sa lahat ng mga anak mo na narito, at patuloy yung pag-ibig, O Lord God, iparanas mo sa kanila. At gayon din sa lahat ng mga anak mo, O Lord God, na dinalang panyapak sa lugar na to, Lord, yung word mo for today, ma-practice namin, magamit namin sa aming buhay. Maraming salamat. Muli sa inyo ang mataas sa papuri, pagsambat, paglulati sa pangalan ni Jesus. Amen.
First song. Hello, hello, hello. First song daw. Sip. Sip. Amen! Lahat ng pinagtagumpay ng Panginoon, sumigaw ng hallelujah! Praise the Lord! Kalakasan, Siyang aking sandigan, laging maaasahan sa bawat sandali. Lagi kong tatawagan, laging manghahawakan, pangakong binitawan, aking mararanasan. Panginoong Jesus, ang aking gabay, kapangyarihan ko'y mapagkailanman siyang sandigan ko, at kalakasan. Ako ay laging tagumpay, pangalan mo'y isasaysay. Amen! Lahat po'y pumalakpak. Ikaw. Ikaw ang kalakasan, siyang aking sandigan, laging maaasahan sa bawat sandali. Lagi kong tatawagan, laging pangahawakan, mahawakan, pangakong binitawan, aking mararanasan. Panginoong Jesus, ang aking gabay, kapangyarihan mo'y magpakailanman siyang sandigan ko at kalakasan. Ako ay laging tagumpay, pangalan mo'y isasaysay. Panginoong Jesus, ang aking gabay, kapangyarihan mo, magpakailanman siyang sandigan ko at kalakasan. Ako ay laging tagumpay, pangalan mo'y isasaysay. Pangalan mo'y isasaysay. Pangalan mo'y isasaysay. Amen! Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa katagumpayan ng aming gawain. Panginoon, pinuspos mo po kami ng iyong presensya. Panginoon, salamat po sa mga anak mo na ginamit mula sa music team hanggang sa mga anak mo na ginamit pang iba. Lord, dalangin ko po ang anak mo na naghayag ng iyong mensahe sa araw na ito na si Rebiano, Panginoon. Pagpalain po ninyo sila, 10 ng kanyang pamilya. At dalangin ko din po, Panginoon, ibalik mo ang lakas na nawala sa kanya upang patuloy mo, Panginoon, siyang magamit dito sa iyong templo. Panginoon, ang salita na aming narinig sa araw na ito, hindi lamang po namin, Panginoon, ito basta narinig, kundi, Panginoon, ito po ay magamit namin sa pangaraw-araw naming buhay at makita sa bawat isang mga anak mo na nananampalataya sa iyo. Salamat din po, Panginoon, sa mga anak mo na dinala ang pangyapak sa araw na ito. Nawa po, Panginoon, sa mga susunod pang linggo, sa buong linggong ito na aming pagtatrabaho, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo po, Panginoon, kaming bigyan ng kalakasan upang sa mga susunod kami muling madala mo rito para patuloy, Panginoon, kami nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat po at kung paano po, Panginoon, kami dinala ng ligtas sa iyong tahanang ito, Panginoon. Ibalik mo din po, Panginoon, kami sa mga pansamantala naming tahanan ng ligtas. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay sa iyo ko isinasamit na dalangin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Sige, taas po natin ang ating kamay. Sumati nawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang humpay na pakikipisan ng Banal na Espiritu. Hahayo tayo at lalabas sa lugar na to na tayo'y magsisilbi sa ating kapwa at sa mundong ito. Maraming salamat po muli
sa kanyang mataas sa papuri, pagsamba at paglulati sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede, upo muna po tayong lahat ngayon para yung